Ingnay mong katapat, mudaog ta! Duterte! Duterte! Usbon ako, maayong hapon kanatong tanan. Lingiha imong katapat, basig naguol na siya kay nadakpan si Tatay Digong. Ingna ayaw kaguol. Kuhita yun, ayaw kaguol. Kay basig naguol na, ninakatulog na. Ha? Ako usa ka barangay kagawad sa gikan pag-abot nako diri sa Davao. 1995 gikan ko sa Kidapawan. Ang akong namataan Duterte na yun. Ang atong karsada makita nimo. Grabe kalapad. Dito sa amo aperting la para pod 4 lanes ang karsada. Hayahay kayong mga hubog lakaw-lakaw kay lapad ang karsada. Hello! Kambyuhan ka ba nato ang mga Duterte? Nga musuroy tagdabaw, libre gusto! Mga igsuon! Nga mo barong yun ta. Ako, nga mabot ang Marciano, ang mga tigulang pangihawon kay gasto-gasto ra daw. Na, di na mo ka magapiaot. Mga tigulang, butuhigin ninyo, Tatay Digong. Di kani mo mamuto, mga tigulang, mga senior. Wa na gid mo ipiaot. Kaya ang Marciano sa una, bait kaayo ang kahimtang sa mga tao. Gusto ba mo katong mga gwapang asawa, lain na'y managiha? Way problema sa akong asawa. Kay dili man po siya gwapa. Dili po siya pangit. Tama-tama ras akong pananaw. Atong barugan. Kaya ang Marciano, muna'y maitabo. Ang inyong mga anak, maputla ng pangandoy. Kada tuig, di mo mamalakpak. Ang di mamalakpak, di na nako patagaan ni Tatay Digong. Palakpak mo. Muna igsuon, nining kahaponon karon. Unta, masabta nato kining mga mensahe karon. Kay dakog kahulugan. Li-imagine, dakpon nimo ang tao wa kay gipakita ang waran. Unsa klase na? Ang ilang kabrahen, kabugo lang ni Tatay Digong. Wala tinuod, ang ilang kabrahen, kabugo ra na sa atong presidente. Kaniadto. O nga dili ta ay mamalaka. Tama na siguro. Ay nga ano, pasig nangagot ng nagsunod nako. Usa ka pagpabilin sa maayong mga damgo. Matod pa nila, usbon nila ang Davao. Batugkan nilang alingatong ang Davao. Himuon nilang sapa kining karsada. Kung maghimo man mo Davao nga bago, ang ita mo dapit himuon ninyo bagong Davao. Kay kining Davao diri di na matarong, di na mausa. Duterte! 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 Mayong hapon sa tanan! Mabuhay ang Duterte! Gusto mo kay balot sa update aron ni PRRD? As of now, naapa siya sa Villamor Air Base, si PRRD, gidetain siya dito. Dili sila kahawa. No? Kauban ng iyahang asawa, iyang abogado, iyang anak. And gusto unta ni PRRD magpa-check up sa Cardinal Hospital, kaso wa siya tugti. Wa siya tugti, kay gusto dito daw sa Veterans Batong Hospital. No? So, choice magunda sa tao kung asa ka gusto magpa-check up. Tama? Oh. And then, nag-file na og kaning
petition for certiorari and revision sa Supreme Court si Attorney Torion and si Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan natin na sila. Mabuhay kayo, no? Sa Supreme Court for illegal arrest of former President Rodrigo Duterte. Nag-file na sila, anak. Pati na po ng petition sa temporary restraining order to stop the implementation of ICC arrest warrants against former President Duterte. Ato anang paabuton nga mutingog ang Supreme Court, mga higala. O gusto gid nila ibiyahe karong gabi si PRRD sa Netherlands. Why nagpahulam og eroplano ng mga Pilipino? Why nagpahulam? Kabalo mo asa sila nanguha sa laing nasod. Dito sila nanghulam o eroplano para danon sa Manila kay ibiyahe si PRRD. Ampo kita nga di na madayon, no? Karong gabi una. So kantahan na lang tamo, mga higala, na English version ni You Raise Me Up, mo ni ang Bisaya na version, no? Ang Bisaya na version niya, ang mensahe ani, ang pagpangga ni PRRD sa Davao. Kahinomdom mo 2010, mo ni ang kanta niya na ginagamit Instagram, Facebook, i-open na itong mga cellphone para mag-process gikan sa tuwang former President Rodrigo Duterte nga dili ta musugot nga ibiyahe siya nga dapat ang atong amahan sa Davao City ibiyahe diri sa Davao para muli katawhan magiusa Duterte pagawason na Mga kandila, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and 1,000 police officers were deployed para lang dakpon ang 80 years old tiguang former president, former mayor sa Davao City. Kana siya nga taktika, kana siya nga strategiya nabuhat na nila when they harassed Pastor Kibuloy o ang members sa KOJC. Nahimo na pod ni nila when they harassed the Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Attorney Zulaika Lopez. Ang political persecution o ang political harassment wala ra nag-stop sa mga tao ni Tatay Digong kundi gi-target pod mismo ang Vice Presidente sa Pilipinas nga si VP Inday Sara Duterte. These are harassments perpetrated by a dictator. Diktador Bongbong Marcos. In 2022, nabudol kitang tanan, nituo kita that the fault of the father individuals nga nag-surrender og niadto sa rehabilitation centers. Asa na ni nga number karon? Updated pa ba ta? Dili na, di ba? Now, tungod kay na impose ni former President Duterte ang culture of security sa atong country, na nagsulod nga investors, daghang projects and programs nga nahitabo. He is the only president nga nakapatukod og 451 seaports. During Duterte's time, nakapatukod siya og 214 airports. Nakapatukod siya og 5